Noong April 12, 2026, sa iconic na Club Filipino sa San Juan, opisyal na inilunsad ang RAGE Coalition, Reform Alliance for Good Governance and Accountability, isang bagong puwersa ng politika sa Pilipinas na pinangungunahan ng kasalukuyang leader nito na si Mayor Sebastian Baste Duterte. Kasama niya bilang mga haligi at founders ng alyansang ito ang mga batikang politiko na sina dating House Speaker Pantaleon Alvarez at dating Congressman Mike Defensor. Sa kanilang pagsasanib puwersa, isang matibay na pundasyon ang nabuo. Pero mas lalong nagiging interesante ang grupo dahil sa kanilang mga kaalyado. Kilalanin natin sila sa isang soft semi-countdown, hindi base sa rango kundi sa impluensya at papel nila sa grupo. Simulan natin kay Jimmy Bondok. Kilala natin siya sa kanyang nakakapukaw damdaming musika, ngunit ngayon ay isa ng matibay na boses para sa alyansa. Si Jimmy Bondok ay isang abogado at tanyag na OPM artist na matagal nang nagpapakita ng hindi matitinag na suporta sa pamilya Duterte. Mula sa mundo ng musika at sining, dumako naman tayo sa isang utak pagdating sa batas at estratehiya. Si Raul Lambino, isang kilalang abogado at naging administrator ng SIZA. Ang kanyang karanasan sa batas at pamamahala ay nagdadala ng lalim sa mga layunin ng RAGE Coalition. At mula sa legal mind, lumipat tayo sa energy at negosyo. Si Leandro Leviste, isang batang negosyante at founder ng Solar Philippines. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng sariwa at progresibong pananaw, lalo na sa sektor ng enerhiya at ekonomiya. Ang susunod ay pamilyar sa mga netizens at mahilig sa matatapang na diskusyon, si Trixie Cruz Angeles. Kilala sa kanyang prangkang opinyon sa social media at pagiging dating press secretary, isa siyang malaking impluensya sa paghubog ng pampublikong opinyon. At kung tapang sa pagtalakay sa mga isyong legal ang hanap, ang susunod na alyado ay hindi aatras. Ang kontrobersyal ngunit tanyag na abogado na si Ferdinand Topacio. Sa dami ng malalaking kasong hawak niya, ang kanyang pagiging bahagi ng alyansa ay siguradong magdadala ng ingay at aksyon. Mula sa mga courtroom battles, lumipat naman tayo sa bulwagan ng Kongreso kung saan ang ating panglima ay walang inuurungang debate, si Representative Paulo Marcoleta, isang mambabatas na nakilala sa kanyang mabibigat at matatalas na interpelasyon. Ang kanyang karanasan sa lehislatura ay isang malaking sandata para sa koalisyon. Sa usapin naman ng pagiging tagapagsalita at malapit na tagapayo sa mga matataas na opisyal, narito ang dating Executive Secretary na si Vic Rodriguez. Ang kanyang karanasan sa paghawak ng mga maselang issue sa ehekutibo ay nagpapakita ng kanyang kakayahan bilang isang tuso at kalmadong strategist. Ngayon, umangat tayo sa Senado kung saan ang isang dating bad boy ng sining ay naging boses ng ordinaryong Pilipino. Si Senator Robin Padilla, ang number 1 senator noong 2022 elections. Bit-bit niya ang suporta ng masa at ang kanyang matinding advokasya para sa federalismo at pagbabago. Kasama niya sa Senado at hindi mawawala sa anumang laban ng nakaraang administrasyon ang isang general na kilala sa kanyang mahigpit na paninindigan, si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang dating hepe ng PNP na nanguna sa war on drugs. Ang kanyang katapatan sa pamilya Duterte at sa kanilang mga ipinaglalaban ay nananatiling matibay. At ang pinakahuli, marahil ang pinakamalapit at pinakamatagal nang naging anino at katuwang ng pamilya Duterte sa loob at labas ng gobyerno. Walang iba kundi si Senator Bongo. Mula sa pagiging special assistant hanggang sa pagiging senador, ang kanyang malasakit brand ng serbisyo at walang kupas na suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Mayor Baste ay ginagawa siyang isa sa pinakaimportanteng haligi ng alyansang ito. Ayan ang mga matutunog na pangalan na bumubuo sa kaalyadong puwersa ng bagong RAGE Coalition. Mula sa mga batikang mambabatas, malalaking pangalan sa abogasya, hanggang sa mga iniidolo ng masa. Sa tingin nyo,
gaano kalaki ang magiging epekto ng alyansang ito sa paparating na mga halalan at sa takbo ng politika sa Pilipinas? I-comment ang inyong mga opinyon sa ibaba dahil gusto kong mabasa ang mga reaksyon ninyo.